Sa previous episode, si Zai na ating bida ay gusto nang pumunta sa langit, naghahanap siya ng paraan para mamatay at dinamay pa niya ang kanyang chika bebe para magpakamatay sila ng sabay. Kaso imbes na tatalon na sila sa Manila Bay, bigla na lang dumating ang isang truck ng JNT at sinasagasaan sila at dahil dito ay napunta si Zai sa ibang mundo, hiniling ng babae na gawin siyang isang bayani sa kaharian nila. Di pumayag si Zai sa kagustuhan nito at ang hangad niya lang talaga sa buhay ay wakasan na ang nakakabagot niyang buhay. Di nagtagal ay umalis si Zai at nakatagpo ng isang babaeng catgirl at sinasakal ito ng puno at dinamay pa si Zai, subalit bigla na lang nahilo ang puno at malaki ang pasasalamat ng catgirl dahil niligtas siya ni Zai. At sa pagpapatuloy, pagdating ng iba sa Dritten Temple nakita ni Ana ang ilang mga bantay na nakahandusay sa sahig kaya't sinubukan niyang pagalingin sila. Pinigilan siya ni Asa dahil may mga bakas pa ng mahika sa kanila at baka masaktan si Ana kung hahawakan niya sila. Babalikan nila ang mga sugatan mamaya pero sa ngayon ay kailangan nilang iligtas si Wolf. Pagbukas nila ng mga pinto ng templo ay nakita nila si Yuriko na nakaupo sa isang upuan at si Wolf na nakabitin sa itaas niya. Ipinakilala niya ang sarili bilang taga-ibang mundo na si nanay ni Wolf pero ngayon ay tinatawag na siya ng mga tao bilang Fallen Angel of Greed. Hindi niya gusto maistorbo siya sa mahalagang sandali niya kasama si Wolf kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan para tawagin ang ilang kalansay na sundalo para harapin sila. Tumalon si Nor at Toru para harapin ang mga kalansay habang si Wolf ay nakiusap kay Yer na itigil ang kanyang ginagawa, pero hindi siya nakinig. Magkasama sina Annette at Aisha sa pagpatay ng maraming kalansay at si Matilda ay nagawang lipulin ang malaking grupo ng mga ito. Pero mukhang hindi pa sila makakapagpahinga dahil patuloy na bumabalik ang mga kalansay sa buhay at sa harap ng mga immortal na sundalong ito, ang labanan ay magpapatuloy hanggang sa sila'y mapagod at ito ang gusto ni Yer. Nagsisimula ng matalo ang grupo dahilan upang bumagsak si Aisha mula sa likod at nang bumangon siya, tinanong niya si Yer kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Wolf para gawin niya ang lahat ng ito at alam ni Isa na si Wolf ay isang masigasig at mahusay na guro, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit siya kinasuklaman ni Yer. Nagbalik tanaw si Yer sa kanyang unang pagdating sa mundong ito, nagsasanay siya sa kanyang kakayahan sa hardin nang lumapit si Wolf sa kanya at pinuri siya ni Wolf sa kanyang sipag, pero nag-alala siya na ang kakayahan ni Yer ay maaaring hindi angkop sa labanan. Binanggit ni Wolf na hindi siya obligado makipaglaban sa Dark Lord kung ayaw niya at malugod siyang tatanggapin ni Wolf para mabuhay ng normal sa simbahan, pero nagpumilit si Yer na sasali siya sa labanan dahil kailangan ng mga tao sa mundong ito ang tagapagligtas. Naiintindihan ni Wolf ang kanyang paninindigan at sinabing susuportahan siya hanggang sa gusto niya, pero hiniling din ni Wolf na huwag siyang magpakasobra sa pagsasanay at inamin ni Yer na isang napakagaling na guro si Wolf sa kanya at nag-enjoy siya sa bawat sandali kasama siya. Isang araw may isa pang bayani na tinawag at siya'y likas na henyo at dahil dito, naging abala si Wolf sa pagsasanay sa bagong bayani at tumigil sa pagbibigay ng pansin kay Yer at patuloy na nag-ensayo si Yer sa kanyang mga kakayahan at nang tuluyan siyang nagtagumpay, nagmamadali siyang tumakbo upang ipakita ito kay Wolf at umaasa na mapuri siya nito gaya ng dati. Pero nang matagpuan niya si Wolf nakita niya itong pinupuri ang bagong bayani at mas maalaga ito kaysa dati, dahil dito ay naramdaman ni Yer na siya'y inabandona at tinaksil at sa kanyang selos, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para patayin ang babaeng kumuha ng atensyon ni Wolf mula sa kanya. Ito ang araw na tuluyan nang na-unlock ang kanyang tunay na kapangyarihan at hindi siya magiging kasing lakas ngayon kung hindi nangyari ang mga pangyayaring iyon. Inalala ni Yer ang kanyang mga kalansay at inamin na alam niyang mali ang pumatay ng inosenteng babae dahil sa kanyang sariling nararamdaman. Pero dahil nagawa na niya ang isang nakakasuklam na gawain at hindi na siya karapat-dapat na tawaging tao ngayon at gusto lang niyang lahat ay mamatay, kaya't tinawag niya ang kanyang pinakamakapangyarihang nilalang upang patayin ang lahat ng tao sa silid. Ngunit sa huling segundo ay biglang dumating si Zai sa pamamagitan ng kanyang bagong turbo engine coffin na ipinagawa niya sa mga duwende. Masaya siya sa resulta pero may mas mahalagang bagay siyang kailangan asikasuhin. Tinawag ni Zai si Melos para dalhin ang matandang babae. Dumating si Melos sakay ng magic carpet at dinala ang matanda sa harap ni Yer at sa una ay hindi siya nakilala ni Yer, pero matapos ang ilang saglit ay napagtanto niyang ang matanda ay ang kanyang kapatid na si Hiari. Gusto ni Zai marinig ang kanilang kwento at nagulat ang iba sa natuklasan na magkapatid pala sina Yer at ang matanda. Ipinaliwanag ni Zai na sinabi sa kanya ni Huey ang tungkol sa pagkabata ni Yer at Hiari.
Malapit ang kanilang pamilya sa isa't isa pero si Hiyari ay nagkasakit at kinailangan ng tuloy-tuloy na pag-aalaga kaya't voluntaryo si Yer na manatili sa tabi ni Hiyari at alagaan siya. Inaalala ni Hiyari kung paano inialay ni Yer ang lahat ng oras sa pag-aalaga sa kanya, kaya't halos hindi na siya nakapasok sa paaralan kahit gusto niya at nang marinig ito ni Zai ay naantig siya sa kabaitan na ipinakita ni Yer, kaya gusto niyang marinig ang panig nito pero ayaw pag-usapan ni Yer ang tungkol dito at tinawag niya ulit ang mga kalansay para subukang patayin si Zai. Bagamat hindi karaniwang nagpapalampas ng pagkakataong mamatay si Sensei, iiwan niya ang mga kalansay sa iba para harapin dahil hindi siya maaaring mamatay hanggang matapos niyang isulat ang kwento ni Yer at Hiyari. Sinubukan ni Hiyari na kausapin si Yer dahil alam niyang hindi ito ang tunay na pagkatao nito. Pero ang totoo ay wala talagang alam si Hiyari tungkol kay Yer at ibinunyag ni Yer na matagal na niyang kinamuhian si Hiyari dahil sinira nito ang kanyang buhay panlipunan. Natuwa si Yer nang makarating siya sa mundong ito dahil inisip niyang magkakaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng mga kaibigan at bagong buhay. Subalit nang dumating si Hiyari ay muli niyang naramdaman na naagawan siya ng lahat at sa sandaling iyon, nagdesisyon siya na hindi na niya hahayaang humadlang si Hiyari sa kanya kahit maging makasarili siya. Gagawin ni Yer ang lahat para makuha ang gusto niya. Nakatutuwang maigi ni Zai ang kwento at lumapit siya kay Yer para tanungin kung ano nga ba talaga ang gusto niya, pero tumanggi si Yer na papatronahin ni Zai kaya tinutusan niya ang kanyang nilalang na itaas ang kalas at ihanda itong patayin si Zai. Ngunit bago matamaan si Zai ay biglang tumalon si Wolf at itinulak si Zai palayo kaya't si Wolf ang tinamaan sa halip at hindi naputol ang kanyang braso. Pero dahil sa likas na kapangyarihan ni Yer ay mabilis na tumanda si Wolf at nanatiling naka-freeze si Yer dahil hindi niya sinasadyang saktan si Wolf. Humarap si Wolf kay Yer at humingi ng tawad dahil hindi niya alam na labis pala siyang nasaktan sa kanyang mga nagawa noon. Pinutol ni Zai si Wolf at sinabing huwag na itong makialam at gusto ni Zai na isulat ang kwento tungkol sa relasyon ng dalawang magkapatid, hindi tungkol sa relasyon nila sa isang obispo. Sinabihan niya si Wolf na umupo na lang habang isinusulat niya ang kanyang kwento pagkatapos, humarap ulit si Zai kay Yer at tinanong siya kung ano nga ba talaga ang gusto niya at sinubukan ni Yer na itaboy si Zai sa pamamagitan ng pagtawag ng dalawang kalansay na sundalo, pero kahit tinamaan si Zai na hindi siya natitinag. Inilagay niya ang kanyang kamay sa pader at tinanong ulit si Yer kung ano talaga ang gusto niya. Ang paraan ng pagtitig ni Zai sa mga mata ni Yer ang nagpapatahimik dito, kaya't nag-isip siya ng mabuti kung ano nga ba talaga ang kanyang hinahangad. Nagbalik tanaw si Yer sa pagbubukas ng seremonya sa kanilang high school, kung saan ang mga babae ay dinadala sa paaralan ng kanilang mga ama pero si Yer ay hindi nakapunta dahil kailangan niyang manatili sa tabi ni Hiyari. Sinubukan niyang tanungin ang kanyang ama kung maaari itong sumama sa kanya sa seremonya, pero masyadong abala ang ama niya sa pagpapasaya kay Hiyari kaya hindi siya pinapansin. Sumuko si Yer sa paghingi ng tulong sa ama niya kaya't nang umalis ito ay napansin niyang natutulog si Hiyari, dahil walang makakapansin kung umalis siya at nagdesisyon siyang pumunta sa seremonya kahit mag-isa at plano niyang bumalik agad bago mapansin ang kanyang pagkawala, pero nang bumalik siya sa ospital at nakita niyang may mga ilaw sa kwarto ni Hiyari kaya't alam niyang may masama na nangyari. Tumakbo siya papunta sa kwarto at nakita ang ama niyang nagpapasalamat sa doktor at pagkakita ng ama sa kanya. Agad itong lumapit at sinampal siya ng malakas dahil iniwan niya si Hiyari para lang magsaya at sa panig ng ama ay maaaring namatay si Hiyari dahil iniwan itong mag-isa, pero mali rin ang paraan ng paghawak ng ama sa sitwasyon bilang magulang. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Yer na hindi na siya mahalaga sa kanyang ama, kaya umalis siya at naglakad sa dilim ng gabi at doon siya naging biktima ni Truckon at ang tanging hiling ni Yer noon ay mapansin siya ng kahit sino. Pero ang kanyang kagustuhan ay halos humantong sa pagkamatay ni Hiyari. Hindi niya iniisip na karapat-dapat siyang tawaging mapag-alaga na kapatid pagkatapos ng mga nagawa niya. Alam niyang nagawa niya ang maraming maling bagay pero ang kagustuhang mapansin ay hindi niya tinitingnan bilang kasakiman dahil lahat ng tao sa mundo ay may nais na makita o pahalagahan sa isang paraan o iba pa. Si Yer ay isang mabait na babae at bagaman medyo awkward siya na kahit na may maraming namatay dahil sa kanya. Biglang niyakap ni Hiyari si Yer at nagsimulang humingi ng tawad dahil hindi niya napansin kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ni Yer dahil sa kanya. Tinanong ni Zai si Yer kung alam niya kung paano napadpad si Hiyari sa mundong ito at sinabi niyang hindi niya alam. Kaya't ipinaliwanag ni Zai na matapos magising si Hiyari ay araw-araw na lumipas nang hindi naririnig mula kay Yer,
at unti-unti siyang nawalan ng pag-asa dahil hindi niya maisip ang buhay na wala si Yer sa tabi niya at isang gabi, naglalakad siya ng walang direksyon sa kalye at doon bumalik si Tropcon para sa ikalawang pagkakataon. Naiyak si Yer dahil hindi niya napagtanto kung gaano rin siya kamahal ni Hiyari at napagtanto rin ni Wolf na siya'y nabigo bilang isang guro at nang unang dumating si Hiyari sa mundong ito, binigyan niya ito ng karaniwang pagbati na ibinibigay niya sa ibang mga dayuhan pero nang makilala ni Yer si Hiyari, agad niya itong niyakap dahil natuwa siyang makita ulit ang kapatid. Tinanong ni Yer kung kumusta na si Hiyari at nalaman nilang malala na ang sakit nito pero sa mundong ito, siya ay nasa maayos na kalagayan at makalipas ang ilang sandali ay kinausap ni Hiyari si Wolf at hiniling na sanayin siya ng mas mahirap, nais ni Hiyari na maging malakas upang talunin ang Dark Lord. Gusto niyang makipaglaban kay Alum para mabigyan si Yer ng normal na buhay sa mundong ito at alam niyang inaalagaan siya ni Yer dahil sa kanyang sakit, at iyon ang pumipigil sa kanya na mag-enjoy ng kanyang buhay sa Earth kaya't gusto ni Hiyari na suklian si Yer sa pamamagitan ng pag-ako ng lahat ng responsibilidad bilang isang bayani dito, para si Yer naman ay makapag-enjoy at maging masaya. Napagtanto nila na mahal nila ang isa't isa at natapos ni Zai ang kwento na isinulat niya tungkol sa kanila, kaya't nag-activate ang kanyang kakayahan at binalot sila ni Yer at Hiyari ng kanyang asol na liwanag. Bagamat nais ni Zai makita ang katapusan ng kwento ay naniniwala rin siyang ang ganitong kwento ay dapat tapusin ng mga taong sangkot. Kaya't hinayaan niyang bumalik ang pahina at sa pagbalik na iyon, nawala ang madilim na kapangyarihan kay Yer at naibalik ang kabataan ni Hiyari, kasama ang buhay ng mga halos na patay ni Yer at naguguluhan siya sa mga pangyayari kaya't ipinaliwanag ni isa na ang kakayahan ni Zai ay nagagawang ipadala siya pabalik sa kanyang orihinal na mundo. Pumayag si Yer at tumayo at humingi ng paumanhin sa lahat sa mga kaguluhan na nagawa niya at pagkatapos, hinarap niya si Wolf at nagpasalamat sa kanya sa pagbibigay ng pagkakataon na ma-enjoy ang kanyang buhay, kahit sandali lang. Magkahawak kamay sina Yer at Hiyari habang naglakad papasok sa portal na magdadala sa kanila pabalik sa Earth at pagbalik nila sa Earth ay bumalik din ang sakit ni Hiyari, pero nandyan ulit si Yer sa kanyang tabi at hindi nila lubos maalala ang nangyari sa kabilang mundo, pero mas matatag na ang kanilang pagsasama bilang magkapatid. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.